At good morning din po sa bawat isa na nanonood po sa amin dito po sa Acts Community Online Service. At nawa kayo po'y mapagpala sa pamagitan ng salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon ang magbigay ng totoong transformation ng buhay po natin. Maraming pong salamat. Ngayon po umaga tayo po dadako sa salita ng Panginoon at ang ating pong pag-uusapan, mga kapatid, ay very relevant. Kasi po, sa June 12 po, sa Wednesday, ano po ang celebration po natin sa Wednesday? Independence Day. At ito po ay araw ng kalayaan. Kaya nga po ngayon po umaga, ang topic po natin is liberty in Christ. Wow! Liberty in Christ. Kalayaan sa Panginoon Heso Kristo. Mga kapatid, mga minamahal, alam po natin na bilang isang bansa, tayo po ay naalipin po ng mga Espanyol o ng Espanya at sa loob po ng 400 taon, 400 years, tayo po ay naging alipin ng Spain. Sa ating pong kasaysayan, di po ba, nabasa po natin sa ating pong kasaysayan, tayo pinag-aaral ng ating pong elementary, ng ating pong high school life, nabasa po natin na ang mga Spanish, ang mga talagang nagbigay sa atin ng talagang sumikil sa atin for almost 400 years. Kaya nga po, sa loob ng 400 taon, marami po silang itinuro sa atin. Ang relihiyon, ang kultura natin, ang lahat ng bagay sa ating pong buhay, pang-araw-araw na buhay, ay apektado ng lahat ng itinuro sa atin ng Espanya. Actually, lahat ng ating pong mga salita, halos lahat ay galing sa Espanya. Ang mesa, ang silya, ang lapis, di ba? Halos lahat yan ay galing po sa Espanya. At sa loob ng 400 taon, sa kalabang po tayo nakalaya. And then, tayo po ay sinakop ng mga Hapon, di po ba? And then, sinakop po tayo ng mga Amerikano. Pero every time and then na tayo po ay sasakupin ng ibang bansa, ng ibang nasyon, ang mga Pilipino po ay nakikipaglaban para sa kalayaan. Ganoon din po, pag may nabasa din po akong history ng isang bansa, ang bansang ito ay tinatawag na Bahamas. Siya po ay nasa West Atlantic Ocean. Malapit po siya sa Florida at sa Cuba. Ang bansang ito ay puro negro nakatira po dito. And for 325 years, sila'y sinakop ng Great Britain. Kasi ang Great Britain po ay malapit sa kanila. Ang Britanya ay malapit po sa kanila. And for 325 years, sila po'y sinakop. Sila po ay sinikil. Kaya nga po, may mga black people doon, yung mga negro, talagang magagaling uminom ng tsaa. Bakit po? Kasi nga natuto sila sa mga Briton, sa mga British, kung paano uminom ng tsaa. Kaya nga hindi nawala-wala sa buhay nila yung tsaa. Every day, lagi silang uminom ng tsaa. Diba? At ang Hong Kong po ay sinakop din po ng Great Britain sa napakahabang panahon. Kaya kung babasahin natin ang kasaysayan ng iba't ibang bansa at kasaysayan ng mga tao, may mga bansa na sinakop ng kapwa bansa at ang bansa na yon ay talagang nagnanais na makalaya. Nagnanais na talagang makawala, magmula sa pagkakaalipin, magmula sa pagkakakadena, magmula sa pagkakagapos ng ibang bansa. Kasi nga po, ang bawat tao, tandaan po natin, ang bawat tao, the soul of man desires liberty because it is God's designs for us. Ang kaluluwa ng tao ay talagang nagnanasa ng kalayaan. Bakit po? Kasi ito po ang disenyo sa atin ng Diyos. Kung babasahin po natin ang Book of Creation, ang Genesis, si Adan at saka si Eva ay talagang malaya. Kaya nga po sila ay nakakagawa ng lahat ng kanilang gusto. Malaya silang kumain ng anumang prutas, malaya silang gumawa ng anumang bagay na gusto nilang gawin dahil sila po ay malaya. Kaso nung pumasok ang kasalanan, nung pumasok ang pagsuway, naging bilanggo po sila ng kasalanan. And therefore, magmula noon, ay talagang naging bilanggo sila ng kasalanan. And
sa ating pong kapanahunan hanggang ngayon tayo po apektado ng pagkabilanggo nila sa kasalanan. Ngayon po umaga, talakayin po natin, ano ba ang ibig sabihin ng kalayaan, ng liberty? Alam niyo, may napanood po ako sa Netflix. Hindi ko kayo encourage manood ng Netflix, ha? May napanood sa Netflix na pelikula ni Mel Gibson na Braveheart. Isang beses, dalawang beses, hanggang 3 beses ko napanood yung pelikula yung Braveheart. At talaga makikita mo sa kanya yung storya na yun, kung paano talaga ang isang tao ay nagdi-desire ng freedom. Sabi niya, freedom! 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 Kasi nga, yun ang nais niya magkaroon ng kalayaan. Ng kalayaan. And therefore, yun din ang ninanasa ng bawat isang tao dito sa ibabaw ng lupa. Magkaroon tayo ng kalayaan. Kaya nga po, ang bawat isa sa atin, ayaw natin ng dinodominate. Di ba? Na tayo ay, kaya nga sa atin, minsan ayaw natin na may mga boss Di ba? Gusto natin tayo ang boss ng ating sarili. Di ba? Minsan, ang iba sa atin, ayaw natin na may professor, may teacher. Gusto natin na tayo ang nagtuturo kasi tayo ang tinuturuan. Di ba? Minsan, ayaw natin ng mga instructor. Kasi ang gusto natin, tayo nag-i-instruct, hindi tayo ang binibigyan ng instruction. Pero, mga kapatid, mga minamahal, yung disenyo ng Diyos sa atin ay hindi niya binabago. Yung pagkakalikha ng Diyos sa atin ay hindi niya binabago. Kasi hindi naman talaga mababago yung disenyo ng Diyos sa buhay po natin. I-design po talaga natin ang kalayaan. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng liberty? Ng liberty. Sa dictionary po, ang unang-unang nakita ko, marami pong meaning ng liberty, marami pong definition ng liberty, marami pong definition ng freedom, pero namili lamang po ako ng 3. Kasi kung ibibigay ko po sa iyo lahat na nabasa ko, maubusan po tayo ng oras. Amen? Diba? Ang sabi po doon, liberty is the power to do as one pleases. Ibig sabihin, ang kalayaan daw ay magawa mo kung ano yung nais mong gawin. Kung ano yung naisin mong gawin. Yun daw ang liberty. Diba? Kapag nagagawa mo kung ano ang naisin mo. Diba? Kaya nga kung minsan, sabi nga nila, ang sobrang kalayaan ay nakakasama sa tao. Pero yun talaga ang definition ng kalayaan. Diba? Nasabi doon, the power to do as one pleases. Pangalawa, freedom from physical restraint. Yung bang meron kang kalayaan na makalaya ka doon sa gumagapos sa'yo, sa tumatali sa'yo. Kaya nga I like the word sa prayer ni John na kanina, yung struggle. Yung sabi niyang struggle. Bakit? Kasi nga may bandage, may struggle, may labanan, may humahawak sa'yo, may nagko-control sa'yo. Ayaw natin na may nagko-control sa atin. Ayaw ng tao na may nagko-control sa kanya. Diba? Kasi nga, yun ang ibig sabihin ng freedom. Yun ang ibig sabihin ng liberty. Yung bang walang gumagapos sa'yo. Wala kang tanikala. Wala kang bandage. Wala kang gapos sa kamay. Wala kang posas. Wala. Kumbaga, malaya ka talaga. At pangatlo na ibig sabihin ng liberty, ito ang pinakamalapit at pinakagusto ko sa meaning ng liberty. The power to choose. Bakit po? Para sa akin, ito lang naman po para sa akin, hindi ko dinadamay ang iba. Para po sa akin, ito ang pinakamalapit na meaning ng liberty. Kasi nga, kapag wala kang kalayaan, wala kang pagpipilian. Amen? Kaya nga sabi ng iba, pag may problema, wala na akong choice Ito na Di ba? Kaya ko ito nagawa kasi wala na akong choice. Wala na akong pagpipilian. Wala na akong magagawa. Di ba? Wala na akong gagawin. Kasi nga, hindi ka malaya. Di ba? Hindi ka malaya. Kaya ka walang choice. Kaya wala kang magawa. Kasi nga, hindi ka malaya. Di ba? Hindi ka malaya. At ito, para sa akin, ito po ang pinakamalapit na meaning ng liberty, the power to choose. Ngayon, doon sa mga meaning na yan, nasa inyo na. Nasa inyo na po kung ano ang pinakagusto niyong definition ng liberty, ng freedom.
Pero alam niyo po, ang kalayaan ay mula sa Diyos. Lagi mo natin tandaan yan. Bakit ko nasabi ang kalayaan ay mula sa Diyos? Malalaman po natin yan mamaya. Diba? Kaya nga po, ang bansang Pilipinas, kayo na rin makakapagsabi na ang ating bansa ay dapat maging ganap na malaya. Diba? Kasi nga, nandito ang Diyos. Nandito ang banal na Espiritu. Diba? Narito ang banal na Espiritu. Ngayon, pag-aalam po natin yung unang tanong. May unang tanong po tayo ngayong umaga. Nalaman po natin kung ano ibig sabihin ng liberty. Ngayon, ang unang tanong po is, what evidence support the existence of liberty? Anong ebidensya ang sumusuporta na meron pong kalayaan? Kasi po sa lahat ng bagay, kailangan natin ng ebidensya. Pag sinabi mong ikaw ay malaya, anong katunayan mo na ikaw ay malaya? Bakit mo nasabi na ikaw ay malaya? Na ikaw ay pinalaya ng Panginoon Jesucristo, na ikaw ay hindi in bondage, na ikaw ay hindi nakagapos, na ikaw ay hindi nakatanikala, na ikaw ay hindi nakokontrol. Ano ang katunayan mo na ikaw ay malaya? Ang unang-una na ebidensya ng kalayaan ay makikita po natin sa ating pong teksto. Sa Luke chapter 4, verse 18 to 21. Luke chapter 4, verse 18 to 21. Mga kapatid, mga minamahal, sige po, basahin muna po natin itong teksto na to. Ako po'y very excited na mag-share ng word. Sige po. Basahin po natin itong text na to. Talagang namnamin po natin yung salita ng Panginoon at talagang unawain po natin. Talagang na ang salita ng Diyos ay para sa iyo, para sa akin, para sa atin lahat. Ready? 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, and to set a liberty to those who are oppressed. To proclaim the acceptable year of the Lord. Then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down, and the eyes of all who were in the synagogues were fixed on him. And, stop muna po tayo. Ito po ang pakatandaan po natin. Itong verse na to, ang pakatandaan po natin. Yung sinabi ng Panginoon Jesucristo. Sabi niya rito sa Luke chapter 4, verse 21. Sabi doon, basahin po natin sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. And he began to say to them, Today, this scripture is fulfilled in your hearing. Ngayon, ang kasulatan na to ay natupad sa pamamagitan ng iyong pakikinig. Mga kapatid, mga minamahal, ang ating pong Panginoong Jesucristo sa Luke chapter 4, verse 18 up to 21, ay nag-quote ng verse magmula sa Isaiah chapter 61, verse 1 and 2. Ang Isaiah chapter 61, verse 2, pag binasa po natin, ay parehas lang po ng Luke chapter 4, verse 18 hanggang 19. Ang pagkakaiba po sa Isaiah chapter 61 verse 1 and 2, ito po ay propesya pa lamang. Ibig sabihin, ito po ay hula pa lang. Ito po ay mangyayari pa lang. Sa panahon ng Isaiah, ito po ay mangyayari pa lang. Pero sa Luke chapter 4 verse 18 hanggang 19, ito po ay nangyari na at ito po ay i-declared na ng ating Panginoon Jesucristo. Diba? Ito po ay sinabi na ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga sabi niya sa verse 21, and he began to say, Today, this scripture is fulfilled in your hearing. Ngayon, ano ba yun? Balikan po natin verse 18 para maintindihan po natin. Verse 18. Sabi doon, The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor.
He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Dito po natin makikita yung mga ebidensya. Yung mga ebidensya na sumusuporta sa kalayaan. Alam nyo, sa verse na to, 2 beses binanggit ng ating Panginoon Jesucristo yung salitang liberty. 2 beses binanggit ng Panginoon Jesucristo yung salitang freedom. 2 beses binanggit ng ating Panginoon yung salitang kalayaan. At kapag 2 beses binanggit ng Diyos ang kanyang sinabi, ito ay meron kahulugan. Ito ay meron pong impact. Kaya nga po dapat, pag naintindihan natin itong mensahe na to, yung mga impacto na naghahari sa atin ay dapat mawala sa atin. Bakit po? Kasi po, pag inulit ng Panginoon Jesucristo, pag inulit ng Diyos ang kanyang sinabi, ito po ay very emphatic sa kanya, ito po ay napakahalaga. Ito po ay meron pong kapangyarihan. Kapangyarihan. Kaya nga, tandaan po natin yung salitang liberty, 2 beses lumabas sa verse na to. Verse 18 saka verse 19, yung liberty. Ngayon, ano ba ang ebidensya ng liberty? Ano ba ang ebidensya na meron tayong kalayaan? Kalayaan. Ang unang-unang ebidensya po is living a prosperous, abundant life is our goal. Ang mamuhay na meron pong kasaganaan at meron pong tinatawag na kasaganaan at kasaganaan, ito po ang ating pong goal sa buhay. Bakit po? Kung babasahin po natin yung verse 18 ulit. Verse 18. Sabi po doon, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Diba? To preach the gospel to the poor. Ibig sabihin, pinalaya na tayo ng Diyos magmula sa kahirapan. Ulitin po natin. Pinalaya na tayo ng Diyos magmula sa kahirapan. Diba? Kahirapan. Kaya nga po, ang ebidensya ng kalayaan ay walang iba kundi ang mamuhay tayo. Na ang isipan po natin ay punong-puno ng kasaganaan, na tayo po ay mayaman, na tayo po ay maunlad, na tayo po ay malago, na tayo po ay umaasenso, na tayo po ay pasulong. Bakit po? Kasi nga po, sabi doon, yung salitang He has preach the gospel to the poor, ibig sabihin tayo po ay pinalaya sa kahirapan. Ano bang ibig sabihin ng poor? Unang-unang ibig sabihin ng poor, lacking materials, material possession. Pag sinabing mahirap, ibig sabihin, wala kang ni anumang gamit, wala kang ni anumang mga bagay na dapat meron ka. Di ba? Yung bang wala kang mga gamit na importante, wala kang mga bagay na material possession. Di ba? Pag sinabing poor. Pangalawang ibig sabihin ng poor ay less than adequate. Ito yung sinasabing laging kulang. Diba? Wala kaming pambili ng bigas, wala kaming pambayad ng kuryente, wala kaming pambayad sa tubig, wala kaming pang tuition fee, laging wala, laging kulang, laging ganyan. Yun ang ibig sabihin ng poor. Diba? Pangatlo, ang ibig sabihin ng poor ay small in worth. Ibig sabihin, maliit ang iyong halaga. At kung minsan nga ay masakit mang isipin, kapag mahirap ka, minsan wala kang halaga. Diba? Wala kang halaga. Bakit? Kasi nga, alam niyo po, yung sinabi ng Panginoon, yung declaration ng Panginoon sa Luke chapter 4, verse 18, ito po ay to preach the gospel to the poor. Kasi dapat maintindihan ng bawat isang tao na ang Diyos ay Diyos ng kayamanan. Hindi siya Diyos ng kahirapan. Hindi siya Diyos na nagkukulang. Hindi siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkatakot dahil wala tayong lahat. Di ba?
Alam niyo, pag naintindihan ninyo ang Bible, maintindihan ninyo na ang prosperity, ang tinatawag na abundant life, ito talaga ay galing sa Panginoon. Kapag binasa mo ang Book of Psalms, ang awit, lagi mo mababasa, paulit-ulit mo mababasa yung riches and honor. Riches and honor, riches and honor, riches and honor. Pag binasa mo ang Book of Proverbs, ang Kawikaan, mababasa mo lagi, riches and honor, riches and honor, riches and honor. Bakit? Kasi nga, yun ang kalooban ng Diyos sa atin. Na tayo ay mamuhay sa kasaganaan, mamuhay sa tinatawag na abundant life. Kung hindi kasagana ngayon, ang kailangan natin gawin, maging goal natin, maging mindset po natin na tayo ay mayaman, na tayo ay maunlad. Kung wala kang bahay ngayon, talagang bibigyan ka ng Panginoon ng bahay. Kung wala kang sasakyan ngayon na sarili, bibigyan ka ng Panginoon ng sasakyan na sarili. Kung ikaw ngayon ay talo, ikaw ay ngayon ay maunlad. Di ba? Kasi yun talaga ang nais ng Diyos sa atin. Di ba? Kaya nga kung babasahin po natin ang 2 Corinthians chapter 8 verse 2 Corinthians chapter 8 verse 9. For you know the grace of the Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty might become rich. Might become rich. Na ikaw ay yumaman. Might. Bakit might? Kasi nga, pag hindi mo naintindihan, hindi ka yayaman. Pag naintindihan mo, yayaman ka. Bakit? Kasi nga, yun ang kalooban ng Diyos. Basahin mo natin sa Tagalog. Sapagkat nalalaman ninyo na ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, na bagamat siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo at ay naging dukha upang sa pamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Maging mayaman kayo. Maging mayaman kayo. Diba? Kayo. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, ito ang mensahe ng Diyos. Ito ang message ng Panginoon Jesucristo to proclaim the gospel to the poor. Diba? Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay naghihirap. Hindi kalooban ng Diyos. Kaya nga nung sinabi sa akin ng isang lingkod ng Panginoon na ikaw ay magiging milyonaryo, hindi ko nang basta claim. Ito ay pinapamuhay ko na. Bakit? Kasi nga, yun talaga ang destiny ng buhay po natin. Diba? Na tayo ay maging prosperous, na tayo ay maging abundant. Basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ito, lagi natin ito nababasa. Pero, hindi ko lang alam kung ito yung ating pong naintindihan. Sana nga po maintindihan po natin. Sabi po dito, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Diba? Ngayon, sabi po doon, ang sino man na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating kalagayan, lahat ng bagay ay binago. Ang nasa isipan po kasi natin dito, ang ugali lang ang binabago ng Diyos dito. Hindi po. Ang ating isipan, ang ating puso, ang ating ugali, ang ating pong mindset, ang ating condition, ang ating estado ay binago ng Diyos nung ikaw ay maborn again. Nung ikaw ay tanggapin mo si Kristo sa buhay mo bilang Diyos at tagapagligtas. Kung dati kang mahirap, ikaw ay mayaman. Kung dati kang mahina, ikaw ay malakas. Kung ikaw ay dating talo, ikaw ay laging panalo. Kung ikaw ay dating nasa kadiliman, ikaw ay nasa kaliwanagan. Kung ikaw ay dating nasa kasalanan, ikaw ay namumuhay sa kabanalan. Bakit? Kasi nga, nabago ka. Nabago tayo. Pag hindi ka nabago ka lang sa isang area ng buhay mo, hindi ka nagbago. Bakit? Kasi nga ang nais ng Diyos, mabago ka. Ulitin po natin sa yung salitang Ingles. Behold, all
things have become new. Pag sinabing all, meron bang hindi kasama doon? Mga kapatid, pag sinabing all, lahat kasama doon. Even your condition in life, even the state of your life, kasama po dyan. Diba? Kaya dapat maintindihan natin ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ang mag-aalis ng kadiliman sa ating pong isipan. Ang salita ng Diyos ang mag-aalis ng talukbong sa ating pong isipan na tayo po ay hindi mahirap. Tayo po ay mayaman. Kaya nga po, ako sa buhay ko, ang daming pagkakataon na nakita ko yung gawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya naniwala ako na nais ng Diyos na ako ay umaman. Di ba? Kailangan ko ng pera, may magbibigay sa akin ng pera, 2,000, hindi ko alam kung saan nanggaling. Di ba? Bakit? Kasi nga, ang Diyos natin ay mayaman. Di ba? Hindi ko sinasabing huwag kayong magtrabaho. Huwag niyo ako ma-misinterpret doon. Di ba? Ang sinasabi ko rito, manampalataya tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Panginoon. At ang Diyos, payayamanin tayo. In God's way, in God's time, in God's vehicle, mayayari yung dais ng Diyos sa atin sapagkat salita niya to. Salita niya na tayo po ay maging prosperous. Hindi ka magiging malaya, kapatid, kung ikaw ay mahirap. Hindi kalayaan ang kahirapan. Ito'y sumpa. Diba? Ang kalayaan, masaganang buhay. Diba? Abundant life, prosperous life. Diba? Pastor, naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Pastor, naniniwala ka ba sa sinasabi mo, sa ipinipreach mo? Naniniwala ako sa ipinipreach ko kasi ito ang nakasulat sa salita ng Diyos. Diba? Ito ang nakasulat sa kanyang salita. Pangalawang ebidensya ng kalayaan, a soul full of joy, peace, and love. A soul full of joy, peace, and love. Ang kaluluwa na puno ng kagalakan, kapayapaan, at pag-ibig. Ito raw ebidensya ng kalayaan. Kapag ang iyong kaluluwa ay puno ng kagalakan, kapayapaan, at pag-ibig. Balik po tayo sa Luke chapter 4, verse 18. Sabi po doon, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the broken-hearted. To heal the broken-hearted. Diba? Heal. Pagalingin. Yung mga, alam nyo, tinignan ko kasi, wala kasi eksaktong Tagalog yung broken-hearted eh, kahit i-google ninyo. Ang pangit kasi ng eksaktong Tagalog ng broken-hearted, sawi. Parang ang layo. Ang layo sa gusto kong sabihin. Kaya hindi ko kinuha. Diba? Ginugol ko na po yan. Pag sabing broken-hearted sa dictionary, ibig sabihin po nito ay burdened with great sorrow. Grief. Disappointment. Diba? Pag sinabi pa ng burden, ikaw ay may punong-puno ka ng kabigatan. Punong-puno ka ng kabigatan ng kalungkutan. Pag sinabi pa lang broken-hearted, ikaw ay nagdadalamhati. Nagdadalamhati. Pag sinabi pa lang broken-hearted, ikaw ay disappointed. Disappointed. Yung pala ibig sabihin ng broken-hearted. Kaya yung salitang broken-hearted sa Tagalog ay kung sawi lang ang sasabihin natin, parang napakababaw, di ba? Napakababaw. Pero pag tingnan mo sa dictionary, napakalalim ang ibig sabihin ng broken-hearted. Di ba? Ang ibig sabihin ng broken-hearted, talagang punong-puno ka ng kalungkutan. Punong-puno ka ng kapighatian. Punong-puno ka ng disappointment, bang panghihinayang. Di ba? Panghihinayang sa napakaraming bagay. Di ba? Sa napakaraming bagay. Kaya nga, ang ebidensya na meron tayong kalayaan ay punong-puno tayo dapat ng kagalakan, kapayapaan, at pag-ibig. Maraming tao, broken-hearted. Kapag ikaw meron sakit at karamdaman, broken-hearted ka. Bakit? Kasi malulungkot ka eh. Maladalamhati ka, pero pag meron kang sakit at karamdaman eh.
Sino ba dito masaya pag may sakit? Yung ba tatawa ka pag may sakit ka, pag masakit ang ulo, masakit ang tiyan mo, tatawa ka ba? Hindi ka tatawa. Di ba? Kasi masakit ka eh. Di ba? Kapag ikaw ay bedridden, hindi ka pa pwedeng tumawa. Bakit? Kasi nga bedridden ka. Di ba? Kapag ikaw ay punong-puno ng problema, punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng trials, hindi ka pa pwedeng tumawa, hindi ka pwedeng maging masaya. Bakit? Kasi nga nagdadalamhati ka. Di ba? Nagdadalamhati ka. Ikaw ay disappointed, marami kang iniisip, maraming disappointment ka sa buhay, marami kang panghihinayang. Sana ganito, sana ganun, sana ito lang ginawa ko, sana hindi ko na ito ginawa. Di ba? Alam niyo mga kapatid, mga minamahal, kapag ito ang buhay po natin, hindi pa tayo malaya. Ang totoong ebidensya ng kalayaan ay punong-puno ka ng kagalakan, kapayapaan, at pag-ibig. Di ba? Pag-ibig. Di ba? Pag-ibig. Kapag ikaw ay sobrang lumbay at ang feeling mo lagi kang lonely. At nagtayo ka ng lonely club. Di ba? Lonely club. Dahil nga feeling mo lonely ka. Di ba? Hindi kalooban ng Panginoon yun, mga kapatid. Di ba? Ang kalooban sa iyo ng Panginoon ay maging malaya. At ang ebidensya ng kalayaan ay maging punong-puno ka ng kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig. Di ba? At pag-ibig. Pangatlong ebidensya. Pero bago po tayo dumako sa pangatlong ebidensya, punta muna tayo sa Romans chapter 5, Romans chapter 15, verse 13. Kasi ito po ay napakahalaga. Bakit ko po nasabi na napakahalaga? Kasi kailangan po natin maintindihan na ang kagalakan, ang kapayapaan, at ang pag-ibig ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang kagalakan, ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. At ito po ay nakasulat. Lahat ng sinasabi ko po sa inyo ay nakasulat. It is under the covenant of God. Kung babasahin po natin sa Romans chapter 15, verse 13, sabi po doon, now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Diba? By the power of the Holy Spirit. Diba? Sa Tagalog, basahin po natin sa Tagalog. Sayang na may prepare Pastor Jonas kung natin babasahin sa Tagalog. Diba? Sabi po doon, puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y subagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Di ba? Kaya ang nais ng Diyos sa atin, tayo po'y punong-puno ng kagalakan, kapayapaan, pag-ibig. Sapagkat ito ang nakasulat. Ito ang kanyang covenant. Ito ang ebidensya natin ng kalayaan. Ng kalayaan. Pangatlo, na ebidensya ng ating pong kalayaan ay have the power to do what is right. Diba? Meron tayong kapangyarihan na gawin kung ano ang tama. Diba? Kung ano ang tama. Balik po tayo sa ating pong teksto, Luke chapter 4, verse 18. Mapapagod ang ating pong si Pastor Jonas. Kasi kailangan natin bumalik lagi sa teksto kasi nandoon yung ating pong pag-uusapan. Diba? Sabi po doon, Luke chapter 4, verse 18, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives. Diba? Ano ba yung captives? Ano bang ibig sabihin ng captives? Pag sinabing captives, sabi po doon, held under control of another but having the appearance of independence. Pag sinabing captives pala, ibig sabihin, ikaw ay nagapos, na bandage ng ibang tao, ng ibang kapangyarihan, ng ibang tao, ng ibang kapangyarihan, pero ikaw ay nasa form ng kalayaan. Akala mo ikaw ay malaya. Di ba?
Pag sinabing captives, akala mo ikaw ay malaya kasi ikaw ay kumikilos, ikaw ay gumagalaw, ikaw ay nakakapunta kung saan mo gusto, pero ang isipan mo, ang puso mo, ang kalooban mo ay hindi malaya. Bakit? Kasi bihag ka. Pag sinabing captives, ikaw ay bihag. Bihag ka ng takot, bihag ka ng pangamba, bihag ka ng pag-aalala, bihag ka ng idolatry, bihag ka ng religious spirit, bihag ka ng kakulangan, bihag ka ng sakit at karamdaman, bihag ka ng struggle, bihag ka ng mga bagay na nasa isipan mo, nasa puso mo. Pero malaya ka. Kasi physically, wala kang gapos. Physically, ikaw ay nakakapaglakad, ikaw ay nakakatakbo, ikaw ay nakakakilos, nakakagalaw, pero ang isipan mo, ang puso mo, ang buo mong pagkatao is defeated. Bihag ka. Bakit? Kasi nga, akala natin ang nakakulong lang ang bihag. Hindi. Mababasa po natin sa Book of Exodus saka Book of Deuteronomy. Ang Israel po, ang bansang Israel, napakaraming pagkakataon na ang Diyos ay gumawa ng himala sa kanila. Pag wala silang tubig, nagreklamo sila kay Moises at ginawa ni Moises, lumapit sa Panginoon at binigay sila ng tubig. Nung wala sila makain, nagreklamo sila kay Moises. Ang sabi nila, wala kaming makain, wala kaming ganito, wala kaming ganyan. Pero sabi ni Moises sa Panginoon, anong gagawin ko? Sabi niya, magpapaulan ako ng mana magmula sa langit. Diba? Binigyan sila ng Panginoon ng pillars of fire. Binigyan sila ng pillars of fire sa gabi, tapos sa umaga ay clouds para hindi sila mainitan. Pero hindi nila makita yung kabutihan ng Diyos. Bakit? Every time and then, ang lagi nilang sinasabi kay Moises, ang lagi nilang sinasabi sa Diyos, mas mabuti pa nung nasa Ehipto kami. 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 Hindi kami naghihirap. Mas mabuti pa nung nasa Ehipto kami. Hindi kami namumblema. Mas mabuti pa nung nasa Ehipto kami. Hindi kami natatakot. Mas mabuti pa nung nasa Ehipto kami. Diba? Ang lagi na lang nasa isipan, yun Ehipto. Pero ginawan sila ng Panginoon ng mabuti. Sila ay malaya. Sila ay malaya. Sila ay ginawa ng Diyos ng kabutihan. Yung amazing grace ng Panginoon ay nasa kanila. Pero hindi nila makita. Bakit? Sila ay bihag. Bihag ng Ehipto. Mga kapatid, mga minamahal, ang iba sa atin ay bihag ng ating nakaraan. Diba? Sasabihin natin, mas maganda pa siguro kung nagpatuloy ako noon. At siguro, kung nagpatuloy ako noon, baka ngayon hindi lang ganito nagawa ko. Di ba? Mga kapatid, tapos na yon. Di ba? Ang iba sa atin ay bihag ng tinatawag yung tinatawag natin na paghihinayang dahil tayo ay mabuti pa siguro kung ako ay nakapagtapos ng pag-aaral, baka hindi lang ito nagawa ko, baka marami pa akong nagawa. Di ba? Mabuti pa siguro kung hindi ako nag-asawa ng ganitong edad. Di ba? Ang dami natin. Ikaw ay malaya, pero ang isipan mo, ang puso mo ay captive. Captive ng nakaraan. Para ka nasa Ehipto lagi. Gusto mo laging bumalik sa Ehipto. Mga kapatid, kung gusto mo bumalik ng Ehipto, kayo na lang. Huwag na kayo magsama. Di ba? Huwag na kayo magsama. Pero hindi natin kailangan bumalik sa Ehipto, mga kapatid. Hindi natin kailangan lagi bumalik sa Ehipto. Ang kailangan natin tingnan, yun pangako ng Diyos sa atin. Yun inilalagay tayo ng Diyos. Kung saan tayo nilalagay ng Diyos. Kung saan tayo papunta. Kung ano ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Yun ang mahalaga, mga kapatid. Ang totoong kalayaan ay tumitingin patungo sa kinabukasan. Pero kapag ikaw ay nakatingin lamang sa iyong nakaraan at nakatingin ka lamang sa iyong kasalukuyan, hindi ka ganap na malaya. Ang totoong malaya, laging nakatingin sa kinabukasan. Bakit? Sa kinabukasan, nandoon ang fulfillment ng buhay mo. Diba? Nandoon yung fulfillment ng buhay mo. Lahat na nangyari sa iyo, mga kapatid, lahat na nangyari sa akin, lahat na nangyari sa iyo, ay bahagi lamang
bahagi lamang ng pagtupad ng Diyos sa layunin niya sa buhay mo. Kaya huwag ka maging bihag ng takot, bihag ng disappointment, bihag ng galit, bihag ng unforgiveness, bihag ng mga bagay sa mundong ito. Di ba? Hindi ka captives, malaya ka. Di ba? Meron kang kapangyarihan na gawin ang tama. Ano yung tama? Move forward. Di ba? Move forward. Gumawa ka ng kung ano ang tama. Ang Israel hindi makagawa ng tama. Tinamaan na sila ng magaling, pero talagang hindi talaga sila makagawa ng tama. Lagi sila nagreklamo. Lagi sila nagko-complain. Lagi sila nagreklamo, lagi sila nagko-complain. Lord, Moises, bakit ganito? Bakit ganyan? Di ba? Lagi nagko-complain. Di ba? Kapag binasa mo ang Exodus sa Deuteronomy, wala naman pagpapasalamat ang Israel sa Diyos. Not even kay Moises, hindi sila nagpasalamat kay Moises. Bakit? Kasi sila ay bihag. Kapag bihag ka, tandaan mo, lagi kang magreklamo. Lagi kang, para bang ang buhay mo ay talagang pinuno mo na ng puro pagreklamo. Bakit? Kasi nga, bihag ka. Mga kapatid, pinalaya na tayo ng Diyos. Kailangan tayong gumawa ng tama. May kapangyarihan kang gumawa ng tama. Di ba? Ang iba sa atin, bihag ng ayaw manalangin, ayaw magbasa ng salita ng Panginoon. Hindi ko feel na magbasa ng salita ng Panginoon. Hindi ko feel na manalangin. Hindi ko feel na sumamba sa Panginoon. Hindi ko feel na ganito. Di ba? Wala akong feeling na ganito. Mga kapatid, hindi feeling ang kailangan mo. Gawin mo kung anong tama. May kapangyarihan ka para gumawa ng tama. Mamuhay ka sa tama. Tingnan mo kung ano yung tama. Diba? Ang tama ay magbasa ka ng salita ng Panginoon. Ang tama ay mag-aral ka ng kanyang salita. Ang tama ay makapag-usap ka sa kanya. Ang tama ay magpakumbaba ka. Ang tama ay magpatawad ka. Ang tama ay gawin mo kung ano ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Gawin mo kung ano yung tama dahil meron kang kapangyarihan. Malaya ka. Diba? Malaya ka. Yun ang ebidensya ng kalayaan. May kapangyarihan kang gumawa ng tama. Ng tama. Pang-apat, living each day with discernment in your heart. Living each day with discernment in your heart. Mga kapatid, mga minamahal, yung salitang discernment, wag po kayo malilito doon. Ang ibig sabihin lamang po ng discernment is malaman mo kung ano ang tama at ang mali. Yun lang ang ibig sabihin ng discernment. Pag alam mo kung anong tama at mali, may discernment ka. Pag alam mo kung ano yung puti at ang itim, may discernment ka. Pero pag hindi mo malaman kung ano ang tama at ang mali, hindi mo malaman kung ano yung puti at kung ano yung itim, wala kang discernment. Yun lang po yung ibig sabihin ng discernment. Hindi po siya malalim na English at hindi po siya malalim na salita. Madali lang po yan. Tandaan lang po ninyo, ang discernment, ibig sabihin, malaman mo kung ano yung tama at kung ano yung mali. Malaman mo yung liwanag at yung dilim. May discernment ka. Ngayon, ang sabi po doon, ang ika-apat, living each day with discernment in your heart. Balikan po natin ating pong teksto. Sabi po doon, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind. Recovery of sight to the blind. Diba? Ipanumbalik yung paningin ng bulag. Diba? Recovery of sight to the blind. Ano bang ibig sabihin ng blind? Pag sinabing blind, hindi po ibig sabihin na hindi makakita lang. Kasi lagi nasa isip natin eh. Ibig sabihin ng blind, hindi makakita. Totoo naman yon, di ba? Pero pag sa dictionary, tingnan mo ibig sabihin ng blind, unable or unwilling to discern or judge. Unable or unwilling to discern or judge. Ibig sabihin, hindi mo kaya o talagang ayaw mong malaman kung ano ang tama at kung ano ang mali.
Di ba? Kung ano ang puti at kung ano ang itim. Ibig sabihin ng blind, wala kang, hindi na mahalaga sa'yo kung ang ginagawa mo ay tama o mali. Basta importante sa'yo, ginagawa mo yung gusto mo. Naku, yung ibig ko sabihin. Di ba? Maraming tao ngayon nabubuhay kung ano ang gusto nila. Wala nang halaga sa kanila ngayon kung tama ba o mali yung kanilang ginagawa. Kaya nga ngayon maraming broken family. May mga tao na may mga pamilya na broken, 'di ba? Broken family kasi nga ang sabi nila, ito ang nakakapagbigay ng kasayahan sa akin. Ito ang tama. Pag hindi mo na mahal ang asawa mo, iwanan mo na. 'Di ba? Iwanan mo na kasi hindi mo na mahal. 'Di ba? Marami sa ating kapanahunan ngayon hindi malaya. Bakit po? Kasi nga po hindi na mamumuhay sa discernment. Hindi na makita kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kung ano ang puti at kung ano ang itim. 'Di ba? Kung ano ang itim, 'di ba? Okay lang mangopya kasi bumaksak. 'Di ba? Okay lang malate kasi naman hindi ka dumating. 'Di ba? Yung mga ganong katwiran ba? Yung bang, alam nyo, ang mundo natin ay punong-puno ng kadiliman. Diba? Kadiliman ng isipan, kadiliman ng puso, kadiliman ng buhay. Diba? Okay lang mangutang. Kahit walang pambayad, mangutang ka. Basta mangutang ka lang. Diba? Hindi. Pag ikaw mayroong kalayaan, madidiscern mo kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Diba? Yun po yung sinasabi doon. Recovery of sight to the blind. Kasi yun naman talaga ang disenyo kay Eva at Adan eh. Alam nila kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pansinin ninyo, nung sinabi ng demonyo, ng ahas kay Eva, sabi niya, totoo ba na kapag kinain mo ang puno ang prutas ng kaalaman ng mali at tama, mamamatay ka? Oo. Sapagkat sinabi ng Diyos na kapag kinain namin to, kami ay mamamatay. Di ibig sabihin, alam ni Eva kung ano ang tama at kung ano ang mali. Alam niya. Di ba? Alam niya. Ang problema, ginawa niya pa rin kung ano yung mali. Di ba? Kung ano yung mali. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, ang totoong malaya. Di ba? Everyday ng buhay mo, yung discernment, meron ka. Meron kang discernment. Alam mo kung anong tama at alam mo kung anong mali at pupunta ka sa tama. Diba? Bakit? Kasi nga, yun ang totoong kalayaan. Pag namumuhay ka sa tama, nag-iisip ka ng tama, ang buhay mo ay nasa tama, diba? Nasa tamang landas ka, mamumuhay ka na may kalayaan. Diba? May kalayaan. Diba? Yun yung pang-apat. Pang-lima, live each day in victory. Live each day in victory. In victory. Kung babasahin po natin yung ating pong teksto, sabi po doon yun, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Oppressed. Pag sinabing oppressed, o sa wikang Tagalog ay yung mga sinisikil. Hindi sinisingil sinisikil. Iba yung sinisingil sa sinisikil. Oppressed. Di ba? Oppressed. Na tinatawag. Sabi doon, ang ibig sabihin doon ng oppressed is to crush or burdened by abuse of power and authority. Pag sinabi palang oppressed, sabi sa dictionary, to crush or burdened by abuse, yung bang, ang ibig sabihin pa ng oppressed, kapag inaabuso ka. Diba? Kapag ikaw ay binibigyan ng kabigatan, kapag ikaw ay talagang winawasak, sinisira, yung palang ibig sabihin ng oppressed. Ng oppressed. At hindi nais ng Diyos sa atin na tayo po ay oppressed. Ang nais ng Diyos sa atin, tayo po ay nagtatagumpay every day sa buhay po natin. We live each day in victory. Diba? In victory. Na hindi tayo talo.
Di ba? Hindi tayo laging, yun nga, sinabi niya dyan na kanina, hindi tayo laging struggle. Di ba? Yung bang lagi kang nakikipagtalo? Yung bang nag-i-aim ka lagi na, lagi kang, ang feeling mo lagi tuwing umaga pag-gising mo, ano ba naman to? Laging labanan. Parang hindi ko parang hindi na ako mananalo, hindi ganun. Pag malaya ka, mamumuhay ka lagi na ikaw ay laging panalo. Each day, you live in victory. Because Jesus Christ is our victory. Di ba? Jesus Christ give us victory. Di ba? Hindi ka oppressed. Yung bang lagi kang sinisikil. O huwag mong gagawin yan. Pag ginawa mo yan, talaga makikita mo. Di ba? Yung bang lagi may nagbabanta sa'yo. Laging may sumisikil sa'yo. Kaya nga tayo, di ba, pag nababalitaan natin mga nangyayari sa West Philippine Sea, nagagalit tayo, talagang sumisikilab ang ating pong damdamin. Bakit? Kasi nga po, hindi natin gusto na tayo ino-oppress, inaabuso. Di ba? Inaabuso. Pag inaabuso ka, ibig sabihin, wala kang kalayaan. Di ba? Wala kang kalayaan. And therefore, ang gusto ng Diyos sa atin, live each day in victory. Kaya nga sabi doon, balikan po natin yung Luke chapter 4, verse 18. Sabi po doon, to set at liberty those who are oppressed. Mga kapatid, lahat ng ebidensyang ito ay naganap na. Ito ay tapos na. Ito ay na-fulfill na. Ito ay dapat nangyayari na sa'yo at sa akin. Bakit? Kasi nga sa verse 21, sabi doon, ito ay naganap na. Diba? Naganap na. And therefore, dapat sa buhay po natin, tayo po ay laging masagana, maunlad. Diba? Tayo po ay punong-puno lagi ng kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig. Tayo po ay meron pong tinatawag na kapangyarihan na gawin kung ano ang tama. Diba? At tayo po ay namumuhay everyday na alam natin kung ano yung tama at mali. May discernment tayo. At laging everyday, tayo po ay namumuhay sa pagtatagumpay. Pagtatagumpay. At ang pinakahuli na ebidensya ng kalayaan, ito po ay makikita natin sa verse 19. O basahin mo natin yung verse, basahin ko muna sa inyo yung pinakahuling ebidensya. Sabi doon, to proclaim the acceptable year of the Lord. Diba? To proclaim. Ito po yung makikita natin sa verse 19 ng ating pong teksto. Luke chapter 4, verse 19. Sabi doon, to proclaim the acceptable year of the Lord. Ano ba itong acceptable year of the Lord? Sa book of Leviticus, may mababasa po kayo doon na Jubilee. Jubilee. Sa Jubilee, ito po yung taon na kung saan lahat ng may utang, kahit gaano kalaki yung utang mo, pinapalaya ka na. Diba? Ang lahat ng taga-Israel, ang lahat ng mga Hudyo, lahat na nagkautang sa kanila, hintil man o Hudyo, lahat sila bayad. Sa Jubilee po, lahat ng ibinentang mga ari-arian, mga lupa, kaya na ay second owner, third owner, fourth owner, lahat lang yan ay babalik sa first owner, sa original owner. Yun po ang Jubilee. Diba? At ang lahat ng alipin na sa panahon na yon, sa Jubilee, lahat po ay magiging malaya. Kaya nga sa Jubilee, ito po yung tinatawag na proclamation of the acceptable year of the Lord. Bakit? Kasi sa Jubilee, ito talaga yun, parang nagmimisto lang langit ang lupa. Diba? Langit ang lupa. Na walang alipin, walang kahirapan, walang sakit at karamdaman. Bakit? Kasi nga talagang lahat malaya. And dapat tandaan po natin na ang kalayaan, ipinoproclaim po natin every year sa buhay po natin. Diba? Kaya nga tayo, hindi tayo naniniwala sa horoscope, mga kapatid, mga minamahal. Parang awa nyo na. Diba? Hindi tayo naniniwala sa horoscope. Bakit po? Kasi nga po, we proclaim the acceptable year of the Lord. Every year ng buhay po natin, we proclaim the acceptable year of the Lord.
Walang year of the rat, walang year of the horse, of the kung anong man year yan. Diba? Ang year lang po natin, the acceptable year of the Lord. The Jubilee na nakasulat sa Leviticus. Diba? Bakit? Kasi nga, taon-taon ang Diyos pinalalaya tayo. Taon-taon tayo ay malaya. Diba? Tayo po ay malaya. Ngayon, yun yung unang punto. Matapos na tayo mga kapatid, konti-isa lang po, no? Sabi, ang unang punto po natin, what evidence that support the existence of liberty. Pangalawang punto po natin, how can we achieve liberty? Paano natin makakamtan ang kalayaan? Kailangan po natin itong italakay, mga kapatid. Kasi hindi natin alam kung paano natin makakamtan ng kalayaan. Pwedeng physically malaya ka, pero spiritually downcast ka. Pwedeng emotionally malaya ka, pero socially mahina ka. Pwedeng ikaw ay mayaman, talagang mapera, talagang ikaw ang pinakamaganda, ikaw ang pinakasikat. Pero deep inside of you, bihag ka. Di ba? Bihag ka. Paano ba natin makakamtan yung kalayaan? Paano natin makukuha yung kalayaan? Di ba? Makukuha natin ang kalayaan. You can achieve liberty when you are filled with the Holy Spirit. You can achieve liberty when you are filled with the Holy Spirit. Anong katunayan yan? Balik tayo sa ating pong teksto. Luke chapter 4, verse 18. The Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord is upon me. Sino ang salita niyan? Ang ating Panginoon. And therefore, siya po, sinasabi niya sa atin ang sekreto kung paano tayo magiging malaya. Kailangan natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. The Holy Spirit. Kung babasahin po natin ang 2 Corinthians chapter 3, verse 17, sa Tagalog na, diretso sa Tagalog. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Diba? Ngayon, ang Panginoon, sino tinutukoy dyan? Ang Panginoon Jesucristo ay siyang Espiritu. Diba? Siya ay Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, nandoon ang kalayaan. Diba? Ang kalayaan. Mga kapatid, ganito. Para lubusan po ninyo maintindihan. Sa Book of Creation, sa Genesis, nung magkasala si Eva at Adan, o si Adan at Eva, nung sila po magkasala, hindi naman po sila namatay. Bagamat sinabi ng Panginoon na sila ay mamamatay, pero wala naman nangyari sa kanila nung sila po magkasala. Hindi po sila namatay physically. Pero, nawala yung kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Nawala yung kanilang relasyon sa Panginoon. At nung mawala ang kanilang relasyon sa Panginoon, sila po ay pinalabas ng paraiso, pinalabas ng hardin. Nung pinalabas sila ng hardin, talagang plak, biglang bumaksak ang kasalanan. Nandyan lahat ng kasalanan. Di ba? Pinatay ni Cain, ni Cain ang kanyang kapatid, si Abel. Nandiyan yung kasamaan ni Noah, kasamaan ng panahon ni Noah, kasamaan hanggang kay Abraham, kasamaan hanggang sa panahon ng Malakyas, di ba? Daganap ang kasamaan. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 6 na iaalis ko ang aking espiritu sa tao. Hindi na ako nalulugod sa tao. Aalis na ang aking espiritu sa tao. Sa tao. At talagang, nung sinabi ng Panginoon yun, nawala talaga ang Espiritu Santo sa tao. Kaya nga, magmula Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, hanggang Malakyas, makikita natin kung gaano kasama ang tao. Dahil nga nawala ang Espiritu. In fact, dahil nga sa sobrang sama ng tao, ang Diyos po ay nanahimik na. Nung Malakyas, sa Malakyas, nanahimik na ang Panginoon for 400 years dahil sobrang sama na ng tao. And then, until such time na nalikha yung Book of Matthew, dumating ang Panginoon Jesucristo. Nung dumating ang Panginoon Jesucristo, ang unang-una niyang ginawa bago siya nagministeryo, siya ay nagpabautismo.
At alam natin na nakasulat doon sa Matthew, sabi doon, sa Matthew, sa Mark, sa Luke, sa John, nakasulat doon, noon siya nabautismuhan, ang ama sabi sa kanya, ito ang anak na akin lubos na kinalulugdan. At makikita natin doon na bumaba ang banal na Espiritu sa kanya sa anyo ng kalapate. Diba? Sa anyo ng kalapate. Ibig sabihin, bumaba ang banal na Espiritu sa kanya, ibig sabihin siya ay napuspos ng banal na Espiritu. At nung bumaba ang banal na Espiritu sa ating Panginoon, hindi na siya umalis. Hindi na siya umalis. Diba? Nung bumaba siya dito sa lupa para puspusin ang Panginoon Jesus, para punuin ang Panginoon Jesus, hindi na siya umalis. Until such time na ang ating Panginoon ay namatay sa krus. At nung mamatay siya sa krus, anong sabi niya? It is finished. Diba? Tapos na. Ang kinakausap ng Panginoon dito ay hindi ang Ama. Nung sinabi ng Panginoon na, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang kinakausap niya ang kanyang Ama. Pero nung sinabi ng Panginoon, it is finished, hindi niya kinakausap ikaw, hindi niya kinakausap ang mga anghel, hindi niya kinakausap kahit na sino, ang kinakausap niya ang banal na Espiritu. Ang sabi niya, tapos na. Diba? Tapos na. Tapos na siya. Ikaw naman. Ang gusto niya sabihin sa banal na Espiritu, ikaw naman. Kaya nga noon muli siyang nabuhay, ang sabi niya sa mga alagad niya, pumunta kayo sa Jerusalem at hintayin ninyo ang kapangyarihan bababa sa inyo. Bababa sa inyo. Inilipat ng Panginoon ang banal na Espiritu sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Until this time, hindi nawala ang banal na Espiritu. Narito ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng kalayaan. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng kalayaan sa kasalanan. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng kalayaan sa sakit at karamdaman. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng kalayaan sa lahat ng kahirapan. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang banal na Espiritu ang siyang kalakasan po natin. Until this day. Until this day. Kaya dapat tayo po ay mapuspos ng banal na Espiritu. Mga kapatid, ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay hindi po yun pagka lumapit kayo sa altar at pinatungan kayo ng kamay, kayo po napuspos ng banal na Espiritu. Hindi po yun. Impartation po yun. Patikim lang ng banal na Espiritu yun. Diba? Ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay nakakamtan natin everyday sa buhay po natin. Paano? Kapag ikaw ay laging nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kapag ikaw ay laging nagbubulay-bulay ng kanyang salita. Kapag ikaw ay laging nanalangin sa Panginoon. Kapag ikaw ay laging sumasamba sa Diyos, napupuspos ka ng banal na Espiritu. Diba? Lahat ng ginagawa natin dito sa ibabaw ng lupa, dito sa spiritual life natin, kagalingan, yung nakakita ka ng kagalingan, nakakita ka ng nag-speaking in tongues, nakakita ka ng kapayapaan. Lahat ng yan ay impartation lang ng banal na Espiritu. Ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay personal. Tandaan po natin, kung gusto mong mapuspos ka ng banal na Espiritu, ikaw mismo, nasain mo siya. Kung gusto mong maging malaya ka, kailangan mong maging puspos ng banal na Espiritu. You are filled with the Holy Spirit. Diba? Kasi yun lamang po. Sabi ng Biblia, kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, nandoon ang kalayaan. Pag walang Espiritu ng Diyos, walang kalayaan. Kahit anong gawin natin. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Kahit anong gawin natin, hindi tayo pwede maging malaya. Tanging sa banal na Espiritu lamang tayo magkakaroon ng kalayaan. Pangalawa na dapat natin gawin para tayo magkaroon ng kalayaan, at dito po tayo magtatapos. You can achieve liberty when you pursue and focus on God's purpose in your life. You can achieve liberty. Makakamtan mo ang kalayaan kapag talagang nag-focus ka, talagang pinursue mo, talagang hinahabol mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Basahin po natin ating pong teksto. Sa first sentence. Luke chapter 4 verse. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. He has anointed me. Pag sinabing anointed, pinahiran. At ang lahat ng pinahiran ng Diyos,
meron siyang purpose. Hindi ka pwedeng pahira ng Diyos kung wala kang purpose. Pag sinabing anointed, ibig sabihin ikaw ay pinili, ikaw ay talagang, ikaw ay pinili. Pag sinabing anointed, ikaw ay pinili. At kapag ikaw ay pinili, ikaw ay mayroon purpose. And therefore, dapat mong i-pursue, dapat mong gawin, dapat kang mag-focus sa purpose ng Diyos sa buhay ninyo. Kaya nga kapag binasa yung Luke chapter 4, yung preceding verses, yung mga naunang verses noon, bago niya sabihin ang mga katagang ito, mga verse na to, sa Luke chapter 4, verse 1, nandoon yung panunukso sa kanyang demonyo sa Panginoon Jesus. Na kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato na to. Kung ikaw ang anak ng Diyos, kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatira pa ka sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat ng ito. Di ba? Ibibigay ko sa lahat ng ito. Alam ng demonyo na pwedeng bumaksak sa temptation si Jesus. Kaya nga niya tinukso eh. Pero bakit hindi natukso ang Panginoon sa Kristo? Because He has anointing. Very focused siya. Very focused ang Panginoon. Very focused ang Diyos sa kanya pong purpose. Ang purpose niya, kailangan niyang mamatay at muling mabuhay sa krus para magkaroon ng katubusan at katagumpayan at buhay na walang hanggan ang lahat na nanampalataya sa Kanya. Ang lahat na nanampalataya sa Kanya. And therefore, kung gusto mo na ikaw ay maging malaya, kailangan mo mapuspos ng Banal na Espiritu. Hindi mapuspos ng Facebook, hindi mapuspos ng YouTube, hindi mapuspos ng Netflix, hindi mapuspos ng kung ano-anong bagay dito sa ibabaw ng lupa, kundi mapuspos ng Banal na Espiritu. Pangalawa, dapat na ikaw talagang pagpursigihan mo. Talagang ikaw mismo talaga ay talagang i-focus mo ang sarili mo sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Pastor, hindi ko alam kung anong purpose ng Diyos sa buhay ko. Mga kapatid, mga minamahal, ang purpose ng Diyos sa buhay mo ay maliwanag na sa salita ng Diyos. Kung hindi mo alam kung anong purpose ng buhay mo, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Kailangan natin basahin ang salita ng Diyos. Kaya nga tayo meron everyday devotion, everyday Bible study, everyday na pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kasi nga, doon natin nalalaman yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Sa buhay mo. And therefore, huwag tayong lalabas. Never stray from God's purpose. It will bring you freedom and success in your life. Huwag tayong aalis sa purpose ng Diyos sa buhay po natin. Kailangan unang-una, mapuspos tayo ng Banal Espiritu. Pangalawa, huwag tayong umalis sa purpose ng Diyos sa buhay po natin. Kaya tayo laging talo, kaya tayo laging talunan, kaya tayo in bondage, kaya tayo laging gapos, kaya tayo laging nakatanikala, nakakadena, dahil lumalabas ka sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Lumalabas ka sa anointing. Pag lumabas ka sa anointing, mabibihag ka.